matikman ang original Bicolano dishes in one place? Dito ka na! Super perfect ng ambience. Talagang parang bumabalik tayo in the time ng Spanish colonial era. And you know what, guys? Their name is derived from the two Spanish words na La Herencia Comida, na ang ibig sabihin ng herencia ay heritage at ang comida naman ay food. So together, it means heirloom food. or so ano yung nakakanon sa wikang Bicolano? O siya, marami na tayong sinasabi pa. Kaya wag na nating patatagalin pa. Vamos a comer! Wait! Bibigyan ko lang kayo ng mga paon ng mga kasambahay. Dahil ang lahat ng mga pagkain ihahain dito sa ating harapan ay all natural ingredients. No preservative. No artificial flavorings. And no MSG. Wow, talaga namang quality. At alam niyo bang most of their produce are coming directly from their own farm? Kaya talagang natural and fresh. At yan mga kasamba ay para sa ating unang dish. Narito ngayon ang laing. Ang laing ay popular sa ating mga Bicolano dahil sa availability ng ingredients na kung saan matatagpuan sa atin ang gabi at ang niyog at ang sili. Super talagang na-inlove ako sa lasa nito. Tama yung alat, tamis. Sobrang sarap ng cream. Bukod sa creaminess nung gata, is nagbe-blend din yung lasa nung hipo na kapag kinain mo, parang nagme-melt na siya sa bibig mo. Lasang-lasa mo yung creaminess niya nung gata, tsaka yung combination ng pork tsaka nung tinapa. Kusido na may lubod ninyog. Ginamit dito sa ating sinabawan ay itong kanilang isda na kung sa Bicol tinatawag itong aliso at sa English naman ito ay ang tinatawag na mangrove snapper. Pagdating naman sa mga sinabawan, ito ang pambato ng mga Bicolano. So, cocido is the Bicolano term for sinigang. Ang gusto ko dito sa cocido is the consistency. Nagko-complement yung buko, fresh yung vegetable, hindi siya overcooked. Masarap yung lasa ng fish. Ginamit nilang pampaasim dito sa kanilang sabaw is yung calamansi. Dahil nagbabalance yung asim at tamis ng buko, smooth siyang higupin. Kaya pala, ito yung ginamit nilang isda. Dahil lasang-lasa mo yung linamnam, yung milky flavor niya. At saka hindi malansa. Hindi siya malansa. Ito ay ang tinatawag na tinumtuman. Mapapansin mo agad yung matapang na amoy nito. Nanggagaling dito sa isa sa mga ingredients nila, labong or ang bamboo shoots. Ang ginamit nila yung sabaw ng gata at yung seashell na tinatawag sa Bicol na punaw. Yung combination ng color ng capsicum or ng bell pepper is blending with the shell. So, very Instagrammable. Lasang-lasa mo talaga yung linamnam at creaminess nung gata. Yung shell na creamy, medyo soft, and then yung crunchiness nitong ating labong, nagbabalance sila. Kaya masarap siya kapag kinain. Alam mo yung sinipsip niya yung gata. Kaya yung creaminess, habang inunguya mo siya, natitikman mo talaga. Talagang nanunuot yung sarap. Our next dish, kinunot. So, ang kinunot is popular or staple food ng most Bicolanos. Kinunot means hinihimay yung fish meat. Niro-roast muna, as well as the coconut bago siya gataan para magkaroon ng distinctive aroma or smoky flavor. Sobrang sarap niya kasi yung pagka-blend nung asim ng calamansi and then yung creaminess nung gata na siyang nag-e-enhance ang flavor nitong ating kinunot. Lasang-lasa mo talaga yung linamnam na inihaw, pero nangingibabaw pa rin yung lasa ng gata. Sinantugan. Dito sa Bicol, hindi lang nakakain bilaw prutas, kundi inuulam din ito. Ganon yung nangyari kasi abundant ang santol fruit sa Bicol. And another thing, mahiling sila sa gata. So, pinag-combine nila, naging masarap na sinantolan. Lasang-lasa mo talaga yung combination ng asim tsaka nung linamnam ng pork. Hindi siya tinipid sa gata, sobrang creamy at saka nag-balance out yung fruitiness ng santol doon sa pork meat. Siyempre, pag Bicol, hindi mawawala ang
Bicol Express! Unang tikim ko pa lang, lasang-lasa mo na kagad yung anghang. Gustong-gusto ko yung kick ng labuyo. Pag nakakabek mo, dun sumisipa yung anghang. expect talaga kayo na kapag pumunta kayo dito sa Bicol, may encounter natin mga pagkain. Magata, laing, at maanghang. Siyempre mga kasambahay, hindi matatapos ang ating food trip sa pagkain lang. Kaya narito ang ilan sa ating mga beverages. So, for me naman itong balikan juice. Sobrang sarap. Yung fruity flavor, preserved talaga. Lasa talaga ng anhi or balikan. Dito sa aking chocolate espresso, pure talaga siya na dahil dito, nagkakaroon siya ng aroma na talagang maghihikayat sa inyong mga kasambahay na inumin siya. Dito, nasarapan naman ako sa tsokolate na to dahil marami yung gata. Talagang lasang-lasa mo yung creaminess ng tsokolate. At yan ang mga kakaiba at masasarap na pagkaing inihanda sa atin ng La Herencia Comida! At kung mahilig kayo mag-travel at naghahanap ng masasarap na pagkain katulad nito, Abangan nyo kami sa aming mga susunod na food trip!